Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Jun. Ang pag-uusapan po natin, itong si Kiko Barsaga. Aba, mayroon na namang binanatan. Ang latest na binanatan niya ngayon, si Vince Dizon, ang secretary po ng DPWH. Marami-rami na tong batang to na binabanatan. At ang pag-uusapan din po natin ikalawa ay itong EO number 4 kung saan magkikreate ng independent body tungkol po sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control. Alright. Unahin nga natin to si Kiko Barsaga. Ito yung latest na binanatan niya. Si Vince Dizon, Secretary ng DPWH. Si DPWH, Vince Dizon, loyal din yan kay Romualdez. Sa 2026, ang dami na namang mamamatay sa baha. Tapos, siya naman magre-resign. Ang kulit no? Iba klase itong batang to sumagot siyempre si Vince Dizon. Ito sagot ni Vince Dizon. Kilala ko si Speaker Romualdez. Matagal na. Pero hindi ko masasabi na close friend ko siya. Yun lang. Yun lang yung nasa Nasa, anong tawag ba nito? Quotable picture. Ito lang yung nabasa natin dyan. Ngayon, itong batang ito, maraming bumibilib dito at tapang Pero, ilan na ba binanatan? Una si Romualdez ito si Romualdez, ang unang-unang dapat iniimbestigahan. Tama naman. Bakit? Siya yung speaker Tama Kaya lang, walang sagot si Romualdez. Ang sumagot ay si yung spokesperson niya. Pucha, speaker na nga, may spokesperson pa. Di ba? si Barbers. Tapos ang ikalawang binanata niya si Soto. Pumatol. Si Soto pumatol. At hindi speaker. Tapos, Senate President. At titid din ang binabanatan. Ito ni Kiko. Ikatlo, si Lacson. Senador. Tapos, chairman ng Blue Ribbon. Titindi ng binabanatan. Si Senator Lacson, dati pa yung pulis. General yan. Di ba? General. Babanatan mo. Kaya lang ang problema, si Lacson hindi sumagot. Kasi parang hindi pumatol. No? Tapos Vince Dizon naman pumatol din, sumagot. Pag ganito baguhan pa lang, parang first term lang nito ni Kiko Barsaga baguhan pa lang siya. Tapos ikaw si Tito Soto kumbaga ang tagal mo na sa Senado. Ang tagal mo ng politiko, papatol ka pa. Naniniwala naman tayo, Tito Soto, hindi mo siya kalibel. Mas mataas ka sa kanya. Dapat hindi na po yan pinapatulan, hindi na sinasagot. Pero malaman talaga yung mga sinasabi niya. Malaman at mahuhuk ka mahuhuk ka. Pero si Lacson hindi siya pumatol. Alam ko correct nyo ako kung mali ako. Hindi siya sumagot pero mahuhuk ka sa banat niya Tama din naman sige nga, Senate President, kaya mo bang imbestigahan si Romualdez? Baka diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Speaker Romualdez. Di ba malaman yon? Talagang mahuhuk ka, madadala ka, sasagot ka talaga. Tapos ito ngayong latest, si Vince Dizon. Parang wala din naman Wala din namang balak na imbestigahan yung ugat o yung pinaka-pinuno. Si Romualdez. Siya naman talaga ang pinuno Siya yung may hawak ng pera ng bayan. Ika nga ni VP Sara Duterte. Siya yung, ito, 500 million, ito, 100 million. Siya lahat yan Siya gumagawa niyan Tapos ipapasa niya yan kay Saldico na tauhan niya. Bata-bata niya.
Siyempre, may mga staff si Romualdez. Tapos ipapasa niya kay Saldico. Si Saldico ngayon ang bahala na. Ganyan yan. Kumbaga, meron kang negosyo, no? May negosyo ka. Para less stress, less yung gawain mo, kukuha ka ng manager. Kaya nga ganun sa hotel, di ba? May hotel manager. Sa bangko, may mga manager din. So, baka ganyan ang sistema, no? Baka ganyan ang sistema ni Tamba. Si Tamba yung general manager. Ibig sabihin siya yung may-ari ng negosyo. At meron siyang manager. O ano bang tawag doon? Hotel manager o bank manager. General manager, tas si Saldico manager. O, siya na yung bahala sa iuutos ni Tamba. Meron din siya mga tauhan, no? Mag-uutos lang din siya. So, ganon yung sistema diyan sa mga sindikato nila sa corruption. At may mga protection dito ng DOJ, PNP, CIDG, meron din yan. Sindikato nga kailangan mo ng forces. Kailangan mo ng armas. Nandyan yung mga kapulisan. Kaya itong sindikato na to, sabi nga ni Bongbong Marcos, matagal nang na-build up ito. Parang ang iimbestigahan lang punta na tayo sa independent body ni Bongbong Marcos. Parang ang iimbestigahan lang, kasi ito yung title, Creating Independent Commission for Infrastructure, ICC. Hindi pala ICC, ICI, Independent Commission for Infrastructure. So, paano na yung mga sindikato sa sibuyas, sa agriculture? Sindikato sa Bureau of anong tawag nito? Sa mga smuggling. Ano ba tawag to? Custom, Bureau of Custom. May sindikato rin dyan. So, ang dami, Mr. President, dapat binabantayan mo lahat yan ang ginagawa ngayon, tayo, nakatutok sa flood control. Dito naman sila babanat. Sa agriculture, sa custom, baka tirahin na naman yung PhilHealth. Alam mo, parang niloloko lang tayo. Dito naman sa EO number 94, binasa ko yung iba, haba, hirap basahin. Ang iimbestigahan daw ay hanggang within 10 years ago. Basahin nga natin. Ito, sa second paragraph, based on the EO, the ICI, immediate priority will be review of flood control projects implemented within the last 10 years of 2025 hanggang 2015. Panahon daw sabi sa balita, panahon ng administrasyon ni Noynoy Aquino, Duterte administration, hanggang kay Bongbong Marcos. Ngayon, ang tanong, Mr. President, sino uunahin mo? Kaninong administrasyon? Pag inuna mo kay Duterte, naku po, baka magaya tayo sa Nepal, Sri Lanka at Indonesia. Nagsusunugan yung mga palasyo, yung mga parliament, yung bahay ng Prime Minister. Wag naman sana. Itong 2025 budget na tinaguri ang the most corrupt budget in the history, yan dapat ang unahin. Yan dapat. Kung uunahin mo nung panahon ni Duterte, patay tayo dyan.
Oy, okay lang nung nung panahon ni Noynoy. Hindi naman siguro eksaktong 10 years Hindi naman siguro. Basta nalalapit doon, nalalapit sa 10 years. Ito namang ito namang si Laila de Lima. Alam nyo ba kaninang umaga? Ang dami niyang interview, halos lahat yata ng media. Halos lahat nagpa-interview siya. Oh, ginugulo niya. Sasabihin niya, sabi niya, sa title pa lang nakukulangan na ako. Dapat daw ganito ang title, Creating Independent Commission for Investigation of Corruption for Flood Control and Other Infrastructure. Ganyan daw dapat yung yung title. So sa title pa lang dapat may corruption na. Kasi yun daw ang importante sa taong bayan. Binasa ko naman yung mga whereas kung ano ang gagawin. So ito yung mga iimbestigahan. Pumulot ng mga batas. Graft and corruption. Merong flood control, mababasa ka ron sa EU 94. Misuse of fund. Tapos, eto na. Pwedeng mag-recommend na kasuhan ng criminal, civil case, and administrative cases. Parang sa investigasyon sa Senado, sa Kongreso, pwede silang mag-recommend sa DOJ, sa Ombudsman. Parang ganun lang din sa sa Senado saka sa Kamara na investigasyon. Magre-recommend lang sila. At ang powers and function, magkakandak ng hearings, pwede silang mag-issue ng subpoena, at pwede rin silang mag-state witness, mag-ampon ng state witness. O di pwede rito yung mga diskaya. Ito naman yung sinabi ni Bongbong Marcos kung humihingi ng witness protection program at napapaniwala naman tayo na may death threat, okay? Tutulungan siya ng gobyerno, puprotektahan siya ng gobyerno. Kaya lang, Mr. President, ang problema sa inyo, iba yung sinasagot ni Boying. Iba rin sinasagot ni Senate President. Ayaw nila kay Diskaya. Si Diskaya, qualified naman siya maging state witness. Bakit? Hindi siya yung most guilty. Pinaliwanag ni Miriam Defensor yan. Nasa TikTok yan, nasa mga reels. Kailangan hindi ka most guilty, hindi ka yung mastermind. No? So ikaw yung magiging susi para mahuli yung mastermind, yung pinuno, yung ugat. So si Diskaya, qualified sila. And then section 3, obtain from the Senate and the House of Representative information. So pwede silang, 'di ba, nagkakandak na sila ng investigation, pwedeng kumuha ang independent body ng mga information, documents, evidence. Humingi ng kopya. Obtain from the courts information and documents. Hold departure order. Pwede, may kapangyarihan silang hold departure order. Compel the return from abroad. Pwede rin nilang pauwiin si Saldico na nasa abroad. Kasi sinabi ni Magalong, dapat imbestigahan si Saldico. Okay? So ito, batas po ito dahil pinirmahan na po ito ni Bongbong Marcos. Letter E, obtain from the Senate and the House of Representative information and documents. Ay, nabasa ko na pala to. Letter I, freezing or seizure of asset. So, pwedeng mag-freeze ng asset. O, yari yung mga sasakyan ni Diskaya. Pwede rin magpataw ng disciplinary action. Anong disciplinary action yan? Wala nga palang contempt order. Hindi ka pwedeng ma-contempt dito kasi wala silang contempt order. Wala dun sa batas na pinirmahan ni ayaw ni Bongbong. Any private person pwedeng imbestigahan. Okay? Provide full and timely assistance. Pwede silang tulungan, humingi ng assistance sa PNP, sa DPWH,
Kung ano yung mga assistance sa mga agency ng gobyerno na kailangan nila, pwede silang humingi. Monthly reports to Office of the President. Ito matindi. Magre-report yung independent body buwan-buwan sa Office of the President. Ibig sabihin, mahabang investigasyon ito. Mahaba ito. Paano na yung pangalawang impeachment kay BP Sara? Mayroon pa bang magsasampa? Meron pa ba? Sobrang gulo na ng Pilipinas kung gano'n. Di po ba? Ha? Doon nga lang sa sa budget briefing ng OBP. Umpisa na po ng budget hearing budget briefing pa lang naman. Hindi dumalo si BP Sara. Pati ata yung mga staff niya, parang isa lang yata yung representative. May nagagalit na Yung pumalit kay Raul Manuel, yung babaeng kulot. Mabaho din ng mga sinasabi. Palibasa komunista Yan din ang aabangan natin, yung pag-attend ni BP Sara. Pero meron akong advice kay BP Sara kapag humarap na siya sa budget hearing. Madam Vice President, kung naririnig po ninyo ako, baka tanungin na naman kayo sa confidential fund at kaugnay sa confidential fund. Ito lang po ang isasagot ninyo sa kanila. Sabihin nyo, thank you Mr. Chair, Your Honor. Your Honor, na-impeach na po ako dyan sa confidential fund. Yun na po yung pinaka mataas na parusa, ang impeachment. Na-impeach na po ako sa House of Representatives ng mga ilang member dyan o dating member o basta House of Representatives tungkol po dyan. Kaya kung pwede, I will use my right. Huwag ka nang sumagot, BP Sara. At ikalawang pwede mong idahilan, ito pong confidential fund at iba pang mga kaso, may iba pa hindi lang confidential fund Nasa korte na po yan. Kaya mas magandang hindi na ako sumagot dyan. Baka masabi ng korte, pinangungunahan ko sila. Pwede nang hindi magsalita doon si BP Sara. Why? Nasa Supreme Court na yung yung impeachment, di ba? Pending pa yan Pending pa. Kung maalala nyo, naka-archive sa Senado yung impeachment. Dahil nag-declare ang Supreme Court na anong tawag nito? Unconstitutional ang impeachment na sinampa ni Tamba. Kaya na-archive sa Senado. Pero merong hinain na motion for reconsideration ang mga prosecution ng Kamara. So, hindi pa nagbababa ng hatol ang Supreme Court. Ibig sabihin, may kaso pa pending. Pending lang. Kaya, Madam Vice President, yan po ang isasagot nyo sa mga magtatanong at magpapahiya sa inyo at maninira. Kapag confidential fund na naman ang tatanungin, Your Honor, na-impeach na po ako. Ibig sabihin na na-impeach ako, hinusgahan nyo na po ako. Bakit pa tayo magtatanungan? O, diba? Hinusgahan nyo na ako. In-impeach nyo na ako ano pang, saka, nasa korte na po yan. Nasa Supreme Court, pending lang po. Okay, huwag ka na sumagot, Madam President. Yan lang dalawa ang idahilan mo. Okay. Meron pa ba tayong itatalakay? Wala na. Wala na. Basta si De Lima, nahalata ko siya. Sabi ko, ginugulo ni De Lima. Sabi ni De Lima, wala nga raw nakalagay na flood control, corruption for flood control. Meron Binasa ko sa unang pahina pa lang Meron Anti-Graft and Corruption and Practices Act.
tapos may babanggitin na Republic Act, tapos pag-iimbestiga sa flood control and any other infrastructure. Lahat ng infrastructure, mga misuse of funds, yung mga sinasabi, wala daw flood control, wala daw corruption, walang misuse of funds, at wala daw contempt order. Yun tama siya. Pero yung ibang sinabi niya, nandoon eh. Nasa pinirmahan na Executive Order 94. Ginugulo ni De Lima. Ang dami niyang interview, parang 10 interview yung ginawa niya kaninang umaga. Ginugulo. Paano na? Pero tayo hindi niya magugulo, hindi niya malilito. Hindi niya malilinlang. Pero yung mga nakapanood at yung mga dilawan, mga kakamping, mga maniniwala pa yun kay De Lima eh. At baka gawing santa pa yan si De Lima. Protector. mga kababayan natin Pilipino, protector ng naging DOJ secretary yan. Ano ginawa? Nagpa-party-party sa kulungan. May jowa-jowa doon eh. Pa? Tapos hinahangaan nyo pa. Antindi nyo. Parang parang forever kayong malilin lang ng tao yan. Pero tayo hindi niya malilin lang. Ginugulo po. Ginugulo niya. Ko siya eh. Napanood ko siya eh. Nabasa ko yung ginagawa niya. Wala daw. So binasa ko yung EU94. Uy, sabi ni De Lima, wala naman daw. Andoon eh. Ha? Niloloko tayo. Ngayon, President Marcos, dapat ang unahin dito, yung panahon mo. Wag muna yung panahon ni Noynoy, panahon ni Pangulong Duterte. Sa panahon ni Pangulong Duterte, may corruption, pero kaunti na lang. Ang daming na menos, ang daming nabawas, napigilan na mangurakot. Sabi nga din ng mga diskaya, may nagtatangka na mangikil eh. 25%, 30%, hindi lang natutuloy. Takot eh. May nagtatangka, pero kung alam mo yung yung parang papasok ng akyat bahay, mayroong nagbabantay. Atras muna. Tapos magtatangka na, may tao na naman. Alam mo yon, may nagbabantay eh. Kaya mayroong gustong sumubok pero umaatras. Kasi mahuhuli. May nagbabantay. Okay, bye-bye po. God bless po sa inyo lahat. Thank you. See you next time.